Good afternoon mga ka-study buddy. Sa bidyong ito, gagawin natin ang exercise number 6. Okay, so analyze muna natin ang image or yung drawing. Okay, so this time, magsisimula ako sa circle with a diameter of 154. Okay, wala naman itong standard kung saan ka magsisimula. So, based ito sa analyzation mo or sa diskarte mo kung paano mo i-execute ang drawing. Okay, so for this time, mag-i-start ko with the command circle or click mo ito dito sa ribbon, itong circle or type T. Okay, so specify center point. Okay, so ang circle naka-default yan sa radius. So para mapunta ka sa diameter na unit or na value, so type D, then enter, then put mo na yung value na 154. Okay, then next is yung 122 diameter. Okay, so this time, okay, so hit nyo na lang yung button na paste bar para hindi na kayo mag-type ng C or click nyo itong circle. So simply hit the paste bar button, then specify center point, then this time hindi naman na diameter yung aking ilalagay, so i-divide ko na lang by 2 yung 122 na diameter. So the value is, then para ma-double check nyo to if ever na gagawa na kayo ng ibang image in the future, so pwede nyo itong masukat. Punta kayo dito sa may sa ribbon, sa measure, then radius, then click nyo yung object. Yan. So dito naka-indicate yung radius diameter, or if ever yan ay line, so makita nyo yung distance nya. Okay, then next, okay, so maglalagay ako ng line. Okay, so move ko lang ito. Ayan. Okay, so maglalagay ako dito ng line for my reference. Okay, so line, specify first point. Okay, so wala naman nilagay dito na kung ilan yung distance, no? So maglalagay ako dito ng distance na 90. Okay, then make sure nyo na naka-on yung ano nyo, yung ortho mode nyo para madaling ma-detect yung ano nya, angle. Okay, para straight siya. Okay, so 90. Okay. Ayan. Next. So itong circle naman na ito with a diameter of 50. Okay. Next. So gagawa ako ng line with the angle of 15. So based dito sa figure, 15 degree angle, 30 and 30. Okay, so make sure nyo na naka-on yung dynamic input. Okay, so line. Ayan. So yung first box, so ang value niyan ay distance. Okay, then hit the tab button para mapunta ka na dun sa next box.
So, ang value naman na nilalagay natin dito ay angle. So, 15 degree. Then, enter. Then, keep. Then, next. So, line. Then, 90. Tab, 30. Then, tab, 75. Okay, itong part na ito, 75 ang kanyang angle. Okay? Then, next. Gagawin naman natin itong part na ito. Okay. So, may angle na 45 degree. Okay, so line. So, 60 tab 45. Okay. Then, so, bawasan natin. So, gawin lang natin siyang 50. So, 50 tab 45. Okay. Then, so, meron itong length na 12 and width na 6. So, gagamit tayo ng command na offset. Okay. With offset value of 6. Then, click natin yung object. Next is, gagawin naman natin yung distance or width with a distance of 6. Okay. So, make sure nyo na naka-on ang intersection sa object map. Okay. So, line. Then, ayan. With a 6. Then, enter. Okay. Then, line. Enter. Then, delete. Okay. Then, line. Connect. Then, escape. Okay. So, para ma-double check natin yan. Okay. So, quick distance. Yan. So, meron tayong distance na 12 with a 6 by 12. Okay. Next. So, magti-trim na tayo. Maglilinis na tayo. Okay. Okay. So, gawa tayo ng dalawang circle with a diameter of 12. Okay. The next. So, gumawa na ako ng layer. Okay. So, ito yung layer para naman dito sa line na ito. Okay. So, apply ko lang yung layer na ginawa ko. So, kung hindi pa kayo marunong gumawa ng layer, may video naman akong ginawa, no, how to set up layer or how to create layer. Okay. So, click mo yung object, then layer na center. Okay.
Okay? Then next. So adjust natin yung properties niya. So yung scale, line type scale, gawin natin 0.5. Okay. Then next. So ito, so gamitan na lang natin ito ng match property. So click match properties. Then ito yung isang trick para mabilis. Okay, ma-apply. Okay, then maggawa tayo dito ng line. Okay, so palitan natin yung layer into object, then line. Yan. Then trim. Ito. Okay. Then ito rin, trim natin ito. Okay. Then next is we mirror natin itong part na ito. Okay, so mirror muna natin itong part na ito para magkaroon na tayo ng kalahati. So mirror, select natin yung object, then enter. Then enter. Next is i-delete ko ito. Okay. Then ito. Then magmi-mirror na uli ako. Enter. Then enter. Okay. Then I will delete this. Okay. 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 Then ito. So center or match properties na lang gamitin natin para rito. Ayan. Then adjust natin ito. Yung properties, gawin natin itong 0.25. Next. Okay. Then gawa ulit tayo dito ng circle. Okay. Na 61. Okay. Next is lalagyan na natin ito ng dimension. Okay. So for the dimension, so I select the dimension sa layering. Okay. Then click the angle or angular. Okay. Then next. Next is itong naman. Okay. The next is the okay. Next, the diameter. Okay. So 154. Okay.
Heck is so kaya ako gumamit ng leader line. So pwede naman ito yung diameter. Ito nga lang ganito yung kinalalabasan. Ayan. Ayan. Pwede naman yan. Ayan. Okay. Ayan. So mas prefer ko gamitin yung ito, yung leader. Okay. So 122. So 50. And next, ito yung 8 circle. 8 hole. Okay. So this is our exercise number 6. So that's all. Thank you.